Paano kung ang pagiging ikaw ay nagiging dahilan upang makaranas ng diskriminasyon? Dito. Dahil ba babae ka, medyo nababawasan ka ba ng mga pasahero? May ganun Nagtataka lang sila. discrimination ba? Minsan na yung sumakay kasi natatakot, driver daw Talaga? ako. Pinanganak ka. I experienced of discrimination during one of my job applications last year. Are you married? To which I responded, no, I'm not. The next question was, are you gay? Sa isang mundo na puno ng boses, may mga taong nananatiling hindi naririnig. Ayon sa mga datos, isa sa bawat 3 tao ay nakararanas ng diskriminasyon dahil sa kanilang pagkakailanlang pangkasarian. Sa online, dumarami rin ang komentong may layong manakit laban sa mga minorya sa kasarian. Hindi lang ito nangyayari sa iisang lugar. Makikita ang diskriminasyon sa eskwelahan, trabaho, pampublikong lugar, at lalo na sa social media. Minsan simpleng post, itsura, o kilos lang nagiging dahilan na para husgahan ang isang tao. Sa Pilipinas, may mga batas na nagpoprotekta laban sa ganitong uri ng pang-aabuso. Tulad na lamang ng Safe Spaces Act o RA 11313 na naglalayong labanan ang gender-based harassment sa kalsada, paaralan, trabaho, at online. Pero kahit may batas, patuloy pa rin itong nangyayari. Ito ay nag-uugat sa stereotypes, kultura, at kakulangan sa kaalaman. May mga paniniwala kung ano ang normal at kapag lumihis ka doon, nagiging mali ka na sa paningin ng iba. Si Larry ay isang mag-aaral. Tulad ng iba, nais niyang mamuhay ng normal. Walang halong pangkukutya galing sa ibang tao. Nais niyang siya ay makita. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay makita siya ng maling mga mata. Ang pangalan ko po ay, tawagin niyo na lang po akong Larry. Isa po akong college student sa Caloocan City. Part po ako ng LGBTQ plus community as bisexual po. Naramdaman kong may gender discrimination na nangyayari sa akin nung high school pa lang ako. Kasi naririnig ko na sinasabi nila na iba daw yung actions ko, yung gestures ko sa kung anong nakikita nilang kasarian sa akin. Madalas kong nararanasan yun sa labas eh. Tulad yun sa school, pag bumibili lang ako sa tindahan. Kasi sa loob naman ng bahay, hindi naman ako nakakaranas ng ganun eh. Kapag nakaka-encounter ako ng
gender discrimination, naliliit ako. Bumababa yung kumpiyansa ko sa sarili, yung self-esteem ko, tapos nagkakaroon ako ng urge sa sarili ko na what if baguhin ko na lang yung sarili ko para tanggapin nila ako, para maging tama ako sa paningin nila. Isang problemang hindi agad nakikita, ngunit hindi maparam sa isipan. Tugtog na interview niya yun. Si God pa. For me, naniniwala ko na nag-exist pa rin yung gender discrimination, lalo na sa mga babae kasi ngayon, parang nag-exist pa rin yung parang limited pa rin yung mga opportunities para sa mga kababaihan. Tapos more on like mas madalas na sa-subjectify yung mga babae. Like parang yung trato sa kanila, bagay lang sila, gano'n na pwedeng magamit kahit kailan gusto yun ng mga kalalakihan, ng ibang mga kalalakihan. Kasi hindi naman lahat ng lalaki gano'n din eh. Ayun lang, parang mas kunti lang yung parang mas madalas, minsan natatapakan pa rin yung karapatan ng mga kababaihan. Yun lang. Tapos ikaw? Sa akin, nag-exist pa rin siya based na lang sa mga na-experience ng mga gays, di ba? Parang kung aanuhin sila na parang marumi ka, ganyan, dahil iba ka kesa sa nakalakihan ng ibang tao. Pero may mga tao kasi na tanggap ka, may mga tao naman na hindi mo mapipilit na tanggapin ka. Ganun. So, existing pa rin talaga siya kahit saan ka lupalot ng mundo magmunta. May mga teenager na hindi pa nakakapag-out sa ngayon. Then, nahihirapan sila, especially sa mga father na may LGBT. Then, hindi naman nasasabi na may hindi nila kaya mag-out. Pero, kailangan yun eh. Ha? Teka, nabablanko ko yung utak ko. Then, about naman dun sa discrimination, hindi pa siya nawawala. Lalo na nga sa maraming hatred. Then, all we have to do is accept all facts. Then, lalo na sa sarili mo, dapat kailangan mong tanggapin yung kung sino ka. Then, kung ano may sabihin ng ibang tao, huwag mo nalang basinin kasi mas kilala mo yung sarili mo kaysa sa kanila. Yun lang. Hindi laging malakas ang diskriminasyon. Madalas nakatago lang ito sa biro, tingin, o katahimikan. At kapag hinayaan, patuloy lang itong lulubha. Malalim ang epekto ng diskriminasyon sa pagkakakilanlan. Naaapektuhan nito ang pangkalusugang mental, kumpiyansa sa sarili, at mga oportunidad. Ang pagtatanggi at pagipit sa kapwa dahil sa kanilang kasarian ay hindi nagpapakita ng higit na kapangyarihan. Bagkus, ito ay nagsisilbing salamin ng inyong sariling takot at kakitiran ng pangunawa. Ating tandaan na ang talino, kakayahan, at pangarap
ay walang pinipiling anyo o kasarian. Bawat pader na ginagawa upang limitahan ang iba ay isang pagnanakaw sa potensyal ng bawat individual. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang mang-api o magdikta, kundi sa pagpapakumbaba na kilalanin na ang bawat individual ay may pantay-pantay na karapatang mabuhay ng may kalayaan, respeto at pagkakataon. Puro sugat at hiwang aking paningin, dulot ng bawat maling nakikita sa'kin. Sinubukan ko mang iwasan ang salamin, aking damdamin ay puro kumot pa rin. Dahil ayaw kong tumingin sa salamin at mapagtanong, mahirap ang tanggapin ang tulad kong paulit-ulit na pinipilit maging sapat, gawin man ang lahat. Alam kita masisilayan, kakayahan ng pagmasdan. Dahil ayaw kong tumingin, ayaw ko, pagod na akong tumingin at makita